This are NBA revenge moments. Now Paul punches a throw. Oh my God! Legitimate fight here. Primo attack. Unahin na nga natin dito ay yung nangyari noong 2002. Dahil sa nangyari ay para bagang nag-init si Kobe Bryant at agad ning binawian si Tracy McGrady. Well, hindi pa dito yung matatapos dahil ayon mismo kay Kobe ay nagkaroon sila ng 1v1 at siyang nanalo dito. Now, so you have told a story about the two of you on a trip to Germany, where y'all played one-on-one supposedly in a gym, and according to you, you won. We didn't play one-on-one. First of all, did you go to Germany? We did play one-on-one. We wasn't keeping score. What we were doing... Who wasn't keeping score? So, what we were doing, we were working on our footwork on the post. We were working out individually, and then we were working on our stuff on the post. We wasn't keeping score. We was playing. Now, if somebody's playing a workout, and if the person scores, they keep the ball, what is that? We wasn't keeping score. Dako naman tayo sa umatikabong bakbakan sa pagitan nila Russell Westbrook at Damian Lillard. 2019 playoffs, Oklahoma City Thunder versus Portland Trail Blazers. Naging kapanapanabik ang series na yun dahil sa kailan dalawa. Game 1 pa lamang ay para bang magpapang-abot na ang dalawang player na ito. Well, noong Game 3 ay naging maganda ang laro ni Westbrook, kung kaya't trash talk ang inabot ni Damian Lillard dito. Pero nang dumating ang Game 5 ay nag-iba ang ihip ng hangin. Naging dikit ang laro at umabot pa sa naging tabla ang score. Under 10 seconds left, tangan-tangan ni Damian Lillard ang bola. Sa kabila ng si Paul George ang bumabantay sa kanya ay ito ang nangyari. Ang savage nito mga repa, dahil matapos pumasok ang kanyang tres ay ginawa niya pa ito kay Russell Westbrook. Ang susunod naman mga repa ay yung ginawa ni Jaylen Brown kay Stephen Curry. Small. Yan ang sinenyas ni JB bilang pangasar. That time ay third quarter pa lamang at para bang sa tingin ni JB ay nakuha na nila ang panalo. Pero nang dumating ang fourth quarter ay nag-init talaga itong si Stephen Curry at tinake-over niya ang game. Maybe they'll get a 3 out of it. Curry 3. 9 of 10 will be here. Curry long 3. You gotta be up on the screen. Curry step back triple. Nakuha nila ang panalo at sa huli ay pinatulog niya hindi lang si Jaylen Brown bagkus pati na din ang buong team ng Boston. Hindi pa dito yung matatapos mga repa dahil hindi lang isang beses nangyari ito. Green. And now trapped in the corner they got Brooks working on Curry and Chet stepping him out the way. Stevens by Brooks. Brooks with the hooks is on him now. This is the screens to get Brooks off of him. Oh, lost him over. Let Brooks fly by. Literal na pinaglaruan ni Curry si Brooks. Ang susunod naman mga repa ay nang sinupalpal ni Wembanyama si Ja Morant. Ja to start the game. Ja puts the crossover on Wemby and Wemby comes back over the top. 8-foot wingspan ba naman mga repa? Hindi na nakakapagtaka kung paano niya ito ginawa. Pero alam nyo ang nakakagulat, nang bawian ni Ja Morant si Wemby mga repa. Holding the Spurs to one field goal attempt. Ja again knocks it Wemby. Sent it in. Ang susunod naman ay yung nangyari noong April 27, 2024. Nagkaroon ng tensyon ng Dallas at Clippers noon. Kamuntikan pa nga magkaroon ng gulo mga repa. Sa kabila ng init ng ulo ng lahat ay ito lamang ang naging sagot ni PJ Washington. PJ Washington has gone full like wrestling villain here. Natawa na lamang si Doncic mga repa sa ginawa ni PJ. Well, makalipas ang 2 araw ay muling nagkabanggaan dalawang team na ito. At ito naman ang ginawa ni Paul George. Puts it in, Paul George can't miss. Na back to you si PJ doon mga repa.
Balik naman tayo sa nakaraan at pag-usapan yung nangyari noong 1992. Alam nyo ba na ang isa sa pinakabrutal na dunk sa kasaysayan ay nagmula sa isang paghihiganti? Well, nangyari ito noong playoffs. Patinding pisikalan kasi ang nangyayari sa Seattle Supersonics at Warriors. Nagkaroon pa nga ng suntukan that time, dahilan kung bakit lalo pang uminit ang series. Pero nang dumating ang Game 4 ay dito na tinuldukan ni Shawn Kemp ang kanilang digmaan matapos niyang gawin ito. One of the most savage dunk ever ang isinilang matapos ang kanyang ginawa. Dako naman tayo kay Shaq mga repa. Wilingit sa kaalaman ng marami ay rookie pa lamang si Shaquille O'Neal ay nakasama agad siya sa top 10 MVP voting at sa kanyang pangatlong season ay nag-a-average na siya ng 29 points per game. Dahilan kung bakit maraming mga fans ang nauhumaling sa kanya. Pero merong ilang mga sentro sa NBA ang hindi. Isa na dito sila Hakeem Olajuwon at David Robinson. He likes the attention, he likes to play the media game, and that's great. I agree with David. You know, attention is enough for everybody. We have enough attention, but it's supposed to be fun. We're here to win. Walang malaman ito ni Shaq kay ito naman ang kanyang sinabi. I'm coming to get you guys today. Watch out. Kung nakakala nyo na nagbibiro lamang si Shaq ay nagkakamali kayo dahil noong nagkaharap sila ni Hakeem Olajuwon ay ito ang ginawa ni Shaq. Yes! Shaquille! Back to him. Way to set him up, Scottie Pippen. Matapos itong gawin ni Shaq ay akala ni David Robinson ay hindi niya na ito mararanasan. Pero makalipas ang 2 taon ay ito ang nangyari. Ngayon naman ay balik tayo sa nakaraan at panoorin ang naging usapan nila Dikembe Mutombo at Michael Jordan. Mike, come on, man. Be for real, you haven't got me yet. Mike, don't even try it. Anime sa palagay ni Dikembe ay malabo na siyang ma-posterize sa MJ. Pero nang muli silang magkaharap ni Jordan ay ito ang nangyari. MJ. Oh, he did it! Hey, Michael shakes the finger! Anime sinampal ng kantokahanan si Dikembe noon mga repa. Dahil bukod sa na-posterize na siya, ay ginamit pa sa kanya ang kanyang signature finger wag bilang pangasar. Ngayon naman ay sabay-sabay natin panoorin ang ginawa ni Jaren Jackson Jr. Left-handed putback ang inabot ni Anthony Davis dito. Ang bench ng Grizzlies ay hindi din makapaniwala sa kanilang nakita. Well, makalipas ang isang buwan ay nagkaharap muli sila sa playoffs. Nangyari ito sa Staples Center, Game 6. Matapos maipasa ni Dennis Schroeder ang bola ay ito ang nangyari. Kitang-kita yung gigil kay Davis matapos ang play na yon. Dako naman tayo sa ginawa ni Kendrick Perkins na talaga namang nagpainit sa ulo ni Dwayne Wade. Dahil sa nangyari ay ang tingin na ito ay nagsilbing babala. Kaya naman nang muli silang nagkaharap ni Kendrick Perkins ay ito ang ginawa ni Dwayne Wade. Sobrang savage noon mga repa. Ang susunod naman ay matutunghayan natin dito ang maituturing na most savage revenge sa kasaysayan ng NBA. 2004, nang opisyal na matrade si Shaquille O'Neal sa Miami. Lumipas ang 2 taon 2006 nang masungkit ni Shaquille O'Neal ang kanyang pang-4 na kampyonato. Dahilan kung bakit naging ahead siya ng isa kay Kobe. Anime meron silang gustong patunayan sa isa't isa. Well, lumipas ang 2 taon 2008 nang makapasok naman sa NBA Finals si Kobe Bryant. Yun nga lang ay natalo sila dito. Sa pagkakataong ito ay akala ni Shaq ay malabo nang makasungkit pa ng kampyonato si Kobe nang wala siya. Kaya naman sa isang local club ay nagspit ng bara itong si Shaquille O'Neal. check it. You know how I be. Last week Kobe couldn't do without me. You know how I be. Nakarating naman ito kay Kobe at ito ang isa sa kanyang naging gasolina. Guess what mga repa? Lumipas ang 2 taon. Matapos ang pang-aasar ni Shaq ay 2 magkasunod na kampyonato ang nakuha ni Kobe. Dahilan kung bakit opisyal na niyang nalampasan si Shaquille O'Neal at ang matindi dito ay nang ma-interview siya ay ito ang kanyang sinabi. Just got one more than Shaq. So you can take that to the bank. You think I was pissed when you got number 5? Of course you were. Oh, no doubt. I told my house up. No doubt. I bet you did. No, I went crazy. Because when I got 4, you got 4. I was like, hey, I got 4, he got 4. That's straight. When you got that 5th one, and then hold on, you said,
I just wanted to get one more. Absolutely. Absolutely. TVs. Yeah. And I said, you know what? There ain't nothing he can do about it either. Nakakatuwa lang mga repa dahil sa kabila ng kailang beef ay nagkaayos din naman sila kalaunan. Bali dito na nga magtatapos ang ating video. So yun lang mga repa. Peace.